Hello mga kabukid, sa manang hapon sa inyong lahat. So nagpakain pala tayo ngayon mga kabukid sa ating mga alagang manok. So yan sila mga kabukid. So yung oras pala ko dito mga kabukid na magpakain ay alas 3 ng hapon. So pagdating ng alas 3 ng hapon talagang papakain ko na sila para mas maaga-aga pa. Kasi para marami pa silang makain na pagkain na ibinigay natin. So ito na sila mga kabukid. Ayan o. Ang saya nila. So ito yung maliliit doon sa ating maliit na kulungan. Nilagay ko na lang sa lupa kasi maganda naman yung panahon. So hindi pala umulan kanina. Nahiya siguro yung ulan. So kahit pa paano hindi tumuloy yung ulan kanina. So ito yung mga alaga natin mga kabukid. So, ganito lang yung aking ginagawa dito mga kabukid. So yung pagpakain ko pala dito mga kabukid, yung dami na aking pagpakain sa kanila, binibase ko lang sa kung mayroong bang matitira na pagkain dun sa kanilang pagkainan. So tingnan natin mga kabukid. So yan mga kabukid. So bali ang pinakain ko kanina mga 1 kilo at saka 3/4. So ito yung natira. Kunti lang yung natira. So ibig sabihin saktong-sakto lang. Dito mayroong natira marami. So, doon pala yung tinira talaga nilang gusto. Pero ito mga kabukid, hindi naman ito masasayang kasi pagdating ng umaga kakainin pa rin nila ito. Pero pag ganito mga kabukid na sitwasyon, ganito maraming matira, nito talaga marami. Kapag nagpakain kayo, yung sa aking diskarte, binabawasan ko yung kilo para kahit pa paano makuha natin, ma-minimize naman natin yung ating mga pakain sa kanila. So, kasi minsan mga kabukid, yung ating mga alaga hindi naman talaga palaging magana kumain. Minsan talaga yung parang iyon ko sa kanila bakit gano'n sila, pero okay naman sila, wala namang problema yun basta kumakain sila. Kasi may panahon talaga na yung mga alaga natin parang tulad din sa tao ba, walang gana kumain sa panahon siguro yan. Kasi yung panahon ngayon kasi paiba-iba yung klima, minsan umuulan tapos init na naman. So ngayon naman umuulan saglit pero tapos uminit na. So ito yung ginagawa ng ating mga alaga dito. Pagkatapos kumain, yan, pumunta na sila dyan. So may space pa dito sa kabila, may space sa mga kabukid yan. Yan na lang paglalagyan natin ng rinse net sa susunod para matupad yung gusto ko na magawa tayo ng 5 kwarto para hiwalay yung mga alaga natin. Bali magbabase sila sa edad para continue lang yung natin. Kumbaga may every month tayo mag-harvest ng mga alaga nating manok kung mayroon tayong ibibenta. So ganun yung magiging estilo natin dito. Yan mga kabukid, yung bagong pakawala natin ng mga sisiw, yung mga palakihin natin. So napuna ko talaga mga kabukid yung mga sisiw na palakihin kapag yan. Kasi ito mga 1 buwan at kalahati mga kabukid nung 15. So napuna ko, maganda talaga pag nasa malawak na area yung isang manok, mas gusto nila. Saka minsan kasi mga kabukid, yung masikip na area doon nagkakaroon ng cannibalism. So, kaya minsan yung mga alaga natin mayroong mga sugat dun sa pakpak. So dito sa akin
hindi talaga maiwasan, meron talagang mga ganun. So ang ginagawa ko na lang, yung ginagawa ko na diskarte na kahit pa paano maagapan hanggang sa paglaki. Kasi kung hindi mo talaga wala kang gagawing diskarte, wala. Yan mga kabukid, yan ang natira. So itong natira dito mga kabukid, ito yung mga may kuhan, yung may diferensya. Yan o, may isa, matamlay siya o. Kasi palagi siyang yung buntot tinutuka ng kanyang mga tinutuka ng kanyang mga kapatid. So wala tayong magawa kundi ganyan, ilagay mo na dyan hanggang sa mawala na yung sugat. So meron talagang mga manok na ganyan mga kabukid. Once na makatikin na sila ng dugo ng kanilang kasama, wala na, parang hinahanap-hanap nila yung dugo. So yan mga kabukid, meron akong tinira dyan na makapanadamo. So pumupunta sila dyan sa ilalim. So yan mga kabukid, mayroon tayong cobra na dumalaga. So ito pala yung buwan ng ating tandang na cobra. So sayang lang yung ating tandang na cobra nawala, kasi nag-away kasi sila ng aking tandang na basilan, yung may kulay puti. Nagpatayan yung dalawa. So wala akong nagawa, hindi, inihaw ko na lang yung dalawa. At yung ating tatlong broiler mga kabukid, pa-chill-chill lang sila mga kabukid. Nangingitlog lang yung tatlo mga kabukid, ang lalaki pa naman. So yung tatlo na yan mga kabukid, yung itlog niyan, yung nauna dyan, yung sa gitna, nakapagpapisa na pala ako niyan ng sisiyo. So mayroon tayong dalawa doon na sisiyo sa kabila, na yung nakabreed pala niyan, yung basilan natin na yung kulay abo. So ito yung ating mga sisiyo mga kabukid, diba? So yan mga kabukid, yung puweto, yan ang sugat. So wala tayong magawa, ganyan talaga. So agapan na lang natin kasi mauubos sila pag wala tayong gagawin. So ayan, may cobra din dito isang mga kabukid, yun, kulay pula naman siya. Yun sa likod, yun ang Rhode Island. Anak yan ng Rhode Island natin na nandun sa yung luma, pero native yung itsura niya. Yan mga kabukid, may itlog na naman broiler. So dyan siya nangingitlog mga kabukid, pa isa-isa araw-araw. So di yan fertile kasi wala pa naman tandang dito. Maglalagay tayo dito ng tandang para sa sunod natin papisa ngayong December. So malapit na yung Pasko mga kabukid. Advance Merry Christmas pala sa inyong lahat. So yan yung mga alaga mga kabukid, gustong-gusto nila yung ganyan, yung may butas yung lupa. Yan. So dito lang yung ating mga alaga tumatakbo mga kabukid. Ito yung nagiging playground nila. So ito yung kagandahan kapag malawak talaga yung area. Pero kaso lang, itong area na to, hindi naman to sa akin, sa lola ko to, at saka lolo. Minsan mga kabukid, mga itlog dito. Yun ito itlog, may itlog doon mga kabukid, isa. Yun So kahit saan yung itlog yung ating mga manok, sinusunod kong kunin. So yan mga kabukid, yung area ng aking lola mga kabukid. So may malawak ba na space dun sa baba, saka dyan. So pwede pa talaga tayo magpalawak kung papalarin talaga na mayroon na tayong sapat na budget. Pero itong sa atin, hindi naman natin bibiglain kasi hindi naman tayo eksperto nito. Yung sa atin lang muna ngayon, paunti-unti lang hanggang sa magiging, kumbaga marami na tayong matutunan sa pag-aalaga ng manok.
Kumbaga kampante na talaga tayo. Kasi itong sa akin, nag-o-observe pa naman ako sa mga behavior ng mga manok. Kasi hindi ko pa talaga totally kabisado to lahat. Pero habang tumatagal mga kabukid, marami talaga akong nalalaman. So, totoo ngayong kasabihan na yung mga kamalian, yun ang magiging the best na aral pa sa'yo. Kumbaga yun ang best teacher sa iyong sarili, yung mga kamalian, para ikaw ay matuto. So yan mga kabukid, yan ang pagmasdan yung ating mga alaga mga kabukid, na masaya sila kumakain at dumadami. So mayroon na pala tayong mga bagong papisa doon, at saka meron din tayong mga sisyo doon sa brooder natin na walang pailaw. So tuloy-tuloy lang yung ating pag-hatch ng mga sisyo mga kabukid. So kailangan talaga natin gumawa ng panibagong kulungan, yung range nila area. Yun lang mga kabukid, maraming salamat sa inyong lahat at isang magandang hapon sa inyong lahat. So hanggang dito na lang, patuloy lang tayo sa ating buhay mga kabukid at enjoy lang. Kaya see you in my next video mga kabukid. Happy farming sa inyong lahat. So bye bye mga kabukid.